Ay, magandang gabi mga bossing. Pakinggan ho natin itong mga friend. May press briefing ho itong House Prosecution Team. Hold press briefing. Ngayon lang ito Government and Public Accountability Chairman Joel Archua of Manila. To formally start the press briefing, may we now hear first the opening remarks of lead prosecutor, Chairperson Jinky Luisto. Ma'am, you may proceed po. Thank you. Good afternoon, everyone. This is actually our first appearance as members of the prosecution panel of the House of Representatives. We would like to update our 4 hours ago lang ho to. At meron ho itong 38,520 views. our beloved countrymen that the panel of prosecutors are ready to appear before the impeachment court. As we have witnessed yesterday, the impeachment court already convened, and we commend the action of the Senate of the Philippines for responding to the mandate of the Constitution. Nevertheless, let us all be reminded that what is mandated to be forthwith is not only the convening, it is the trial that is mandated to be forthwith. We therefore look forward that after the pre-trial, we will immediately proceed to the presentation of witnesses, presentation of evidence, and consequently to the judgment. By judgment, it's only either acquittal or conviction. We are currently preparing already for the forthcoming pre-trial and trial of these articles of impeachment, and I wish to share with you the teams that we have created. You will remember that the articles are summarized into 4. Article 1 pertains to threats and destabilization. No. This is actually just a list of the assignment per article that was given to the 11 prosecutors. But this does not necessarily follow the way it was presented in the articles of impeachment. And this does not follow as well the sequence by which the same will be presented. This is a matter which is still being discussed. But nevertheless, we wish to share with you that for threats and destabilization, this is led by our colleague, our STML, Kong Lawrence Defensor. Threat and destabilization ng Article 1. And with Kong Lawrence Defensor as members of this article or team, we have Kong Laila de Lima, Kong Bel Zamora, and this representation. Another article is bribery, and this article is being led by Congressman Joel Chua. Joining him in the article of bribery are Congressman Rog Gutierrez, Congresswoman Kakabag-Aw, and Congresswoman Bel Zamora. Another article is unexplained wealth. This article is being led by Congressman Terry Ridon, and with him are the following: Congressman Chel Jokno, Congressman Kakabag-Aw, Congressman Rog Gutierrez. This representation, Congressman Joel Chua, Congresswoman Laila de Lima, Congressman Lord Suwan, and finally Congressman Jonathan Keith Flores. The 4th article is confidential fund. This is to be led by this representation. And with me in this team are the following:
Congressman Joel Chua, Congressman Lawrence Defensor, Congressman Rog Gutierrez, Congressman Lorden Suwan, Congressman Jonathan Keith Flores, Congressman Chel Jokno, and Congressman Terry Ridon. Like what I have said, this is the assignment so far with respect to the 4 articles of impeachment as to the participation which the 11 prosecutors will be handling. Nevertheless, as we continue to prepare, there can be some adjustments, but rest assured that the 11 prosecutors are already on its full swing of preparation. So come the pre-trial and the trial, you will expect that the 11 prosecutors will be there to appear before the impeachment court. So, for the opening statement, that is quite short, but of course, the 11 prosecutors, the 10, are ready to answer your questions. Ryan? Thank you, ma'am. To open the media question, we will call on Marian Enriquez of TV5 for today's first question. Good afternoon po. Since may hatian na po tayo, how confident po yung prosecution panel in proving the allegations po, the articles of impeachment? Siguro per article kung sino yung lead can share po. Paano po kayo naghahanda and how confident are you to share your evidence? How confident are you to share your evidence? We're very confident. Oh. The evidence that we have been prepared with this since last year, and with a vote of confidence of 255 members of Congress and 257 members of Congress, and the evidence being very obvious and very clear, it speaks for itself. Oh. We have more evidence to support the same. And we have witnesses to present, and we are certain that Hindi ko na paabay. Basta ho doon sa 4 na articles of impeachment, lahat ho sila, confident ho sila na makakakuha sila ng conviction. Kasi nga very clear naman yung mga ebidensya at ang isang ano diyan, hindi nga sumipot si Sayad nung habang sila naglalahad ng mga walang kontra na nagawa yung kampo ni Sayad, di ba? Kaya lahat 'yan lumusot na at lahat nga paano ba? Sa totoo lang mga friend, paano kaya ang magiging depensa nitong si Sayad dito sa mga katakot-takot na ebidensya na to na maliwanag pa sa sikat ng araw, no? Pagaya yung mga confidential pan, ang liwaliwanag, lahat yung pagmumura niya at pagbabanta niya kay PBBM, ang liwanag. Lahat nung 4 articles of impeachment, talaga sobrang liwanag na talagang, at ang matindi rito mga friend, dito tayo. Isa lang dyan ang lumusot ng conviction. Convicted na siya. 4 pa yan. Doon nga kay Erap opening lang nung brown envelope yung Jose Bilarde account ba yun? Oo. Open o hindi. Doon lang nagkatalo Napalayas na si Erap Yun lang. Si Corona. Yun lang dollar account niya. Isa lang. Ito 4 na maliliwanag pa sa sikat ng araw kung paano winalang niya ni Sayad yung kanyang confidential fund, kung paano niya pinagbantaan si Bongbong Marcos. Hindi ko alam kung paano ito ilulusot nitong mga tracing hudas, itong mga senador na ito magagaling. Hayaan mo na si Kimo. Si Kimo, kalain mo, naging judge ka? Ang putang nakahirap maging judge. Kailangan mag-aral ka ng law. Kailangan pumasa ka ng bar. Putay na. Ikaw ex-convict naging judge ka pa. Anak ng puta na. Parulado ka lang bata. Sus Mariosep na Senado to. Talaga
kasura-sura na itong Senado natin. Tsura. Oo, sa totoo lang. Pero, hawak nila ang bola. Oh, sabi nga ni Gearbex Ruistro, ang sasabihin lang nila acquitted or convicted. Oh. Pero ipaliliwanag yata yan kung bakit mo ina-acquit o kinukumbik apat ho yan, apat. Hindi naman ho siguro tatalakayin niya sabay-sabay at saka itatanong, iisa-isahin ho yan. At sa bawat isa niyan, magkakaroon ho ng desisyon itong mga dishonorable na mga judge na to. Kung guilty o kung convicted or acquitted. Kada isa. Kaya, tansya ko lang mga boss magkakagulo na ho ito sa umpisa pa lang. Hindi na ho ito aabot na. Hindi ho ito matatalakay lahat. Magiging magulo to. Lahat ho yung apat na articles of impeachment ang bibigat. Lahat ho yun Isa lang ho doon ng mga kumbiktong si Sayad, tapos na ang boxing. Di ba? Apat. Kaya ako, hindi ko inaasahan na ito na umpisa pa lang to, gulo na to. Kung isasalang yung grave threat at saka yung grave threat niya na pinagmumura niya, paano nilang i-acquit yun? Aber? Doon pa lang pag yun ang una isinalang, yung grave threat, na-convict na, tapos na. Ano pang gana mo? Isa lang doon sa apat ang makalusot, tapos na siya. Di ba? Yan mga friend. Kaya yan, hindi ko alam yan kung paano ilulusot yan. Sobrang taong bayan talaga ang nakatutok naman ng taong bayan dyan. Alam naman ng taong bayan na kung gaano katibay, kung anong ginawa ni Sayad. Kung paano gumalaw si Sayad. Di ba? Hindi niya hindi niya nirerespeto ang Kongreso. Di ba? Ni minsan hindi siya sumipot. Di ba? Kung wala siyang kasalanan, bakit hindi niya sisiputin? Ganun lang kasimple na ito Putang na. Hindi na ho kailangan napakarami mong utak para mo ito unawain. Basta yan, umpisa pa lang yan. Pag inakwit siya doon sa unang articles of impeachment na isinalang ng prosecution, kagulo na ho yan. Dapat dito, yun nga, kung sakaling i-acquit na Senado sa umpisa pa lang ng articles of impeachment na alam naman nila lahat na sapat ang ebidensya para makumbik. Dapat ho dyan, tigil na, wag na nilang ituloy pa. Doon na sakali magkatalo. Para kagaya ni Erap. People power na talaga yan. Anong gagawin mo? Sige nga, mga boss. Papayag ka lang na yung mga articles of impeachment na apat, didismissin lahat, i-acquit lahat itong mga ungas na senador na to? Boboto sila ng acquitted, ng acquittal, sa liwanag ng ipinresintang mga ebidensya ng House of Representatives. In the sense na 257 votes ang nakuha. Ang kailangan lang 106. Baliktad na nga ho nangyari. Yun hong na bumoto ng no. Hindi nga ho naka 100 sa halip na mas maraming boboto ng no at 106 lang kailangan ng Kongreso para ma-diretso sa Senado, hindi ho ganun naman nangyari. Baliktad. Hindi pa naka-100 yung no. Ibig sabihin, ibig sabihin? Kukunti lang ho ang tanga sa Kongreso. Di ba? Pero yun nga, ang sinasabi nila Panelo na wala hong bilang ang Senado para i-convict si Sayad. Ang kwenta nga ni Panelo 5 lang si Ontiveros, si Kiko, Bam Aquino,
Yun pa. Wala pa eh. Kukunti nga eh. Hindi makaka-16. Yun ang kwenta ni Panelo. Anong gagawin natin? Anong gagawin itong mga kongresista na to? Alang-alang pumayag sila sa unang article of impeachment pa lang, winawalang yan na ng Senado ang Kongreso. Hindi ba? Yun lang yun. Yung nga kay ERAP, opening of envelope lang, brown envelope, natalo. Yung, natalo yung not to open by 1 vote. 1 boto lang. Umalis na ho yung mga senador na natalo, nagpunta na sa karsada, dead na si ERAP. Yun ho ang nangyari. Eto, ganun din sana, malamang ganito ho mangyayari dito. Putang na, anong klase kayo mga senador naman kayo? Di ba? Kinasuhan na ho ni Tino. Si Pulong Duterte. Ng 4.4 billion questionable flood control project. Kaya nga natin si, Kinasuhan ngayong araw sa ombudsman ni Congressman Tino itong si Congressman Pulong Duterte para sa 80 flood control projects worth 4.4 billion pesos na questionable dyan po sa Davao City. Puta, 80 flood control project na questionable sa Davao City. Puta, 4.4 billion Talagang dapat yun to eh. Sa ombudsman kinasuhan dapat urgent ito eh. Kasi yung pera nito mga Duterte, ito ang ginagamit nila eh para guluhin ang Pilipinas eh. Di ba? At alam naman natin yung 51 billion pesos na mga budget na nakuha nitong si Congressman Pulong ay madalas kino-question ng taong 51 billion nung panahon ng tatay niya. Tayo naman, 51 billion? Saan nila dilala yan? Ang kinikquestion lang dito, 4.4 billion. 80. Questionable project. Sinampan ni Tino. Kailangan naman magsampa to ng walang patunay, di ba? Ayan, ito po, yung sa flood control, yan ngayon ang bubusisiin at titingnan kung meron bang pwedeng ikaso or pwedeng violation itong si Congressman Pulong. Kaya po, dagdag problema na naman ito para sa mga Duterte. At kasabay po ito ng mga reports ngayong araw at kahapon na meron pong pagbaha po ulit sa Davao City. Doon ka din magtataka, di ba? Bilyon-bilyon yung budget, ang daming binubuhos na pera para dyan sa flood control, pero hindi pa din maayos at ang dami pa ring lugar na katulad nito, pinasok yung simbahan. Simbahan. Ito, merong isang tulay na bumigay dahil po sa continuous flooding doon po sa kanilang lugar. Diba? Kaya mapapakamot ka na lang ng Tulay, konkreto, bumigay, konkreto, bumigay. Talagang mapapakamot ka ng ulo. Diba? Kasi tag-ulan ngayon, so a bridge connecting Kalawa and Mandug in Davao City collapsed due to flooding caused by heavy rains evening on Monday, May 18. Wala pa hong bagyo. Ulan lang ho to. dapat yung mga flood control ngayon umiipek, pero po ganyan yung nangyayari. Tapos ito, sa mga ilang lugar, bahang ganyan. Tinatanong ni Congressman Pulong, bakit daw siya yung sinisingle out? Pagdating sa issue ng flood control. Well, yung 51 billion. Doon magaling yung mga putang inang yan eh. Ba't daw siya sinisingle out? Puta na, yun nga Bulacan eh. Yun ang una dyan eh, na lumubog eh. Kaya nga karami nang nakasuhan eh. Tapos, nabanggit lang yung pangalan na itong hype na ito, sinisingle out na agad siya. Sa halip na sabihin niya kung bakit daw siya sinisingle out, sasabihin naman itong gagon to, pinulitika na naman siya. Ganon ka, putang ina, ano klase mga nilalang to?
Yung 51 billion nung panahon ni PRRD, di ba? Malaki kumpara dun sa ibang mga kasamahan niya nung panahon na yon, di ba? Kahit hanggang ngayon, di ba? 51 billion, napakalaki nun. Kaya talagang mako-question talaga. Pangalawa, pwede na ba natin ibalik bakit yung mga DDS puro question sa flood control sa ibang lugar. Pero pag sa Davao, biglang tahimik sila at puro defensive sila. Para sa akin po, kahit saang lugar yan, kahit sinong politiko yan, kapag kumita sa flood control, kapag may maling ginawa sa flood control, ay kailangan pong makasuhan, kailangan makulong, at kailangan managot. So kahit sino po yan, kahit saan pa umabot yung investigasyon sa flood control, dapat po ay managot yung lahat ng politiko na involved. At ito po, itong kay Congressman Pulong, kasi ang laki, nasilip yung 51 billion eh. O kaya po ngayon, kinakasuhan ngayon siya nitong si Congressman Tino. Ba't ngayon lang? Ba't ngayon lang siya kinakasuhan? Noon pa Tsaka yun nga, mga friend. Noon pa yung kinakasuhan ni Trillanes eh. Eto, ngayon pa lang nagkaso si Tino. Si Trillanes, 2017 pa, kinakasuhan na yan. Smuggling. Plunder. Ayaw umusad. Di ba? Kasama yung bayaw niya, si Manscarpio, di ba? Smuggling. Ng droga pa. Ang daming kinaso ni Trillanes, walang gumagalaw. Ano ba yan? Consumption talaga ewan. Ito, dagdag na natin to mga friend. Ito si Jimmy Bondoc na ito. Parang may tama rin to eh. Napalaban si Ces Aurelia de Relon dito eh. Tsaka yung tatlong babae. In-interview nila to. Tayat klase yung utak na ito. The reason why complicated yung petition is alam nga naman pong hindi kami humingi ng TRO. Wala ng TRO po walang TRO. So yes, but we are the duty way bound, is clear for him to be arrested. And if he, as a lawmaker, he should at least face the music and not go missing. After voting, after casting his vote in the Senate, he disappears. Si Ces Aurelia de Relon ho yun. Eto to si Bondoc na ito. Abogado to Ipinipilit niya yung TRO hinihingi sa na hindi pwedeng arestuhin si dahil wala raw ko ganito ito. Sinasayap, iniintay niya desisyon ng Senado ay ng Supreme Court. Matagal nang hiniintay ng mga Duterte siblings kasi nga 'di ba dinakip. Punta sila ngayon habeas corpus yata hinihingi. Pinihingi ng magkakapatid, si Pulong, si Baste, si Kitty, si Sara, na ideklara ng Supreme Court na illegal ang pagkaka-aresto sa tatay niya dahil walang jurisdiction ang ICC dahil nag-withdraw na nga sila. Ilang taon na yan? Hanggang ngayon, yan pa rin na iniintay mo, Jimmy Bondoc. Ano ka ba naman? Says, I understand your passion, but it is still our legal stand. It's a question, and even we expect more of our lawmakers. His action is really compared to other. At tandaan niyo yung pinalabas ko kagabi, yung kwento, yung pangaral ng lolo niya. Mahirap na pagdebate sa tanga. Parang ganito to eh. Ano mo? Legislators who surrendered even at the Senate, who faced the music and waited to be cleared by courts of law. I invite you, ma'am, Can't he do the same? I invite you, ma'am, to imagine this scenario. For example po, just in case, i-declare po ng Supreme Court, and we are, as lawyers, we cannot do that, no? But we are just imagining na ma-declare nga na walang jurisdiction sa atin ang ICC. Jimmy Bondoc, di sana noong pa dineclare ng Supreme Court yan, nung hinareso si Digong, na walang jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas, yung iniintay mo, noong pa dapat na deklara yan, ay nako, tignan mo, hirapan ako. Mahirap nga ako kausap yung mga ganitong uri nila lang. Dahil ipipilit nila yung kanila, maski na mali. Di ba? Sabi nung lolo nung kahapon, di ba? Pakinggan mo.
Pero Pero, yes, but we don't know that yet, right? Yes, no, but we don't know that yet. That because there's a difficult question natatawa si Aurelio Drilon eh. Oh. of law. Because if this were settled, hindi na po hihingi ng Supreme Court ang comment ng OSG, di-decide na nila, no? Pero because nakabinbin po yung kaso na yan, let's just say the decision goes in that favor, no? In our favor. Pero nakuha po nila si Bato at Alam mo, Jimmy Bondoc, noong pa sana nagtiklara yan dahil yung humihingi ng kanya na ideklarang walang jurisdiction ng ICC dito, eh yung anak ni Digong. Sino si Digong? Yung si Digong ang nag-appoint niya sa mga justices na sa Supreme Court. Tapos si Bato, pipilitin mong magdesisyon ng, ay nako, Time he goes his merry way in hiding. Why not do his duties in the Senate? Pinahiya Yes, po because- kayo eh. Kayong naiwan ditong nag-explain sa amin. Oh. Yes, if well, Hindi it's ba? okay. How do you We don't- feel we as don't a mind. lawyer para si Turon din pala to. Oo. for this person who is, I don't know where he is. You're Well, still defending him. Well, that's the job of a lawyer, ma'am. Says, lang naman po hindi ko siya i-defend. Hindi, but, pero... but kasi, di ba, parang oh, sige, tama na kayo kung gano'n. Hindi ko naman pwedeng sabihin. Kung nag-aantay siya ng magandang desisyon ng korte, eh bakit kailangan sa in the dark? Oh, di ba? Yeah, ma'am, No? because ma'am, this is the key phrase, no? Because there is a difficult question of law. This is not just a random phrase, no? This is jurisprudential, no? Because there is a difficult question of law. We all know, ma'am, bilang mga tao, bilang human beings, there are some gray areas in the law, no? Kung minsan po merong mga na-arrest na unlawfully. Halimbawa po, yung gobyerno, Marami yan, tama ka dyan, Jimmy Bondoc. Kung minsan may mga na-arrest ng unlawfully. Ang mabigat dyan, Jimmy Bondoc, yung pinagtatanggol mo, nung panahon yan, eh hindi lang inarrest na unlawfully yung mga tao, pinagpapatay ng walang due process. Ano ba namang anak, ang hirap mo makipagtama ang sabi nung lolo nung kagabi. isang linggo po nilang sinabi na wala pong NBI agent na mag-a-arrest kay Bato, wala silang intention. Yet may mga pumasok doon, binugbog po yung isang sergeant at arms, nag-a-announce ng intention nila to arrest Bato. Tapos sinabi po ni Director Matibag, wala pong NBI doon, biglang meron po. So because of these actions taken together, that's nagka-shooting pa, then there is reasonable grounds to believe on the part of my client that there might be an unlawful arrest in motion. No, so shooting kung that meron pa yung- Tangina, unlawful arrest in motion. Akang putang ina. Pinakitaan nga ng arrest warrant nung dalawang babae NBI. Diba, dinagil ni Bato. Oh, sabay siya nagtatakbo. Ano ba to? Ano to? That actually may have been scripted No. by Oh, no, his hindi po, own hindi po, camp. hindi po. Kung kasi po, kung scripted po, It might be scripted. Hindi po. Talagang matindi to, no? Eh, sinasabi na nga nung mga kapulisan kanina, yung press briefing ni Atty. Claire, na walang pag-atake sa Senado. Oh. ibig sabihin po, kinausap nila yung NBI. Ibig sabihin po, in cahoots yung NBI para mag-drilling doon sa kabilang panig po ng Senate sa GSIS. Anyway po, we're So talking I about find the actuations of the good of Lumayo na. Nalayo na yung umikot na. Pero si Ses Aurelio Drilon bilang isang batikang host, hindi ka pulusot dyan. Senator Bato Yes, de la but for Rosa. them to stage that shooting, that means sila po yung kinausap nila yung driver na si Oragon para magpaputok at yung mga NBI para mag-drill. I think we should be beyond that, no? Hindi by our camp. And attorney, has Senator Bato de la Rosa or kahit kayo po as his lawyer ever considered na mag-surrender na lang po siya sa ICC because some critics are pointing out that his actions are actually causing more harm than good. It could end up becoming unproductive not just for him but even for the case of former President Duterte before the ICC.
Yes, ma'am, if you were if you were a relative no of Senator Bato or anyone similarly situated no, and alam niyo po that pwede siyang ma-Duterte, no? Pwede po siyang Tangina, pwede raw Duterte. Anong pwede siyang Duterte? May valid arrest warrant nga sa International Criminal Court. Alam ka na mas magaling ka pa kila Justice Antonio Carpio. Bagitong-bagito ang abogado. Ang galing mo naman na. No? Ang dami na nagsasabi. Sila Mel Santamaria, mga dean. Ipipilit mo iyo, talagang turun din to, no? to languish in some faraway cell for a under a court which we claim has no jurisdiction, no? Tapos eventually Meron nga. Sinabi na nga nung OSG pa, si Berberabe na meron. Dahil yung nililitis nga na kasalanan, nung panahon hindi pa umaatras si Duterte sa International Criminal Court. Ano ba naman bundok? Tapos kunyari yung desisyon ng Supreme Court na wala nga jurisdiction yung Lumabas kunyari yung desisyon ng Supreme Court na wala nga jurisdiction yung ano. Nung pa sana lumabas yun, talagang tanga. Nung pa sinasabi ng magkakapatid na Duterte na magdesisyon niya Supreme Court na walang jurisdiction dito sa Pilipinas at illegal ang pagkaka-aresto kay Digong. Wala namang ganun. Tapos kay Bato magdidesisyon siya na illegal. Ba naman utak yan? Naglusartan na ako ICC sa atin, ano po magagawa natin para po ibalik sila? It is an irreversible damage, no? Not just upon our client, but the sovereignty of the Philippines. Alam mo, Bondok, kung magdidesisyon yan na walang jurisdiction yung sinasabi mo Supreme Court, ibig mo sabihin, illegal yung pagkaka-aresto kay Duterte, ganun ang magagaya. Ay, nako. Hindi gagawin ng Supreme Court yan. Kasi nga, alam nilang garapal yan pag nagdesisyon sila ng walang jurisdiction. Ang nilitis nga dyan, kay Bato, sa kanya kay Digong, yung panahon na miyembro pa tayo ng International Criminal Court. Klase utak to. Pero ipipilit niya. Gaya na sabi nung tao kagapon, yung lolo niya, yun nga, mahirap makipagdebate sa isang, mas maganda pa makipagdebate sa bobo kaysa sa ganitong uring tao. Ang siguro po, sana po out of fairness, sana po tinatanong din natin, bakit hindi po kasuhan sa Pilipinas? Lahat po ng testigo nandito, lahat ng ebidensya nandito po. Bakit po hindi ba kasuhan dito instead of trying to short circuit? Sino po ang gusto nyong tanungin namin out of fairness kung bakit hindi dito sa Pilipinas ilitisin ang kaso? Sino po ang gusto nyong tanungin namin? Ang gobyerno kasi po, this is the people of the Philippines. It has been tried, even the former Justice Secretary himself, Boying Remulla, who's now ombudsman, he himself said, hindi po kaya ng gobyerno. This is why... Hindi mo napanood yung Bondok. Sinabi na nga ni Remulla na hindi kaya ng gobyerno rito, kaya tumakbo yung tao sa International Criminal Court, doon nag-apply. Ng mga klaseng mga abogado to, no? Putang ina. Paulit-ulit, di ba? Basta may pera. Maski siya taas pagtatanggol. the victims have gone to the ICC for justice. Hindi ho kaya dito. Bakit po? Nung isang araw po, meron kaming na-receive. Bakit po? Tanga talaga. Bakit? Sinabi na nga ni John Vic na hindi kaya dito, kaya nga tumakbo sa ICC. Ay, nako, bondok. Tatanungin. Meron po kaming This is their own statement. Tawa ni Cesar. Yes, ma'am. And precisely why there is an ICC. Yes. I don't know why you are framing it as a diminution part of of the ICC. Philippine sovereignty. We're not When a part of this is, the we're ICC, talking ma'am. of the international community here. Hindi ho Yes, we're isang- not part of the ICC, ma'am. Doon pinipilit niya. We are not part of the ICC. Ang nililitis nga yung panahong parte pa tayo ng ICC. Ano ba namang klaseng katangahan yan? Oo, no? Ang nililitis, yung hindi, nung parte pa tayo ng ICC. Ay, naku, bondok. Dapat kausap ni... I beg you to understand. We're not part of their own statute anymore. We withdrew, and that was affirmed in the Pangilinan versus Cayetano case. With all due respect, Ma'am yes, Cess, no? but Yan. And crimes, may I say also,
attorney, that the crimes indicated were before we withdrew Oh. from the Rome Statute. Oh. Yes, but there is a very long discussion about continued cooperation. But Sasagot na naman, oh. No? Tama yung sabi ng lolo nung ano. Mahirap ka, diba? Kahirap ka usap ang tanga. Oh. it is not part of continued cooperation, no, to serve an ICC warrant. Kasi po, kung let's assume arguendo na nasa Rome Statute pa tayo, ma'am, ha? Let's assume, ha? Meron pong proseso sa Article 58 saka sa Article 59 ng Rome Statute kung paano po mag-serve ng warrant. At katulad po ng lahat ng batas, di ba may batas, ma'am, no? Kunyari RA, merong IRR, yung implementing rules. Sa Opo, ICC meron alam din ko po. po Ma'am, yun. sandali lang. This is very important, ma'am. Meron pong Sabi ni Cesar Hernandez, opo, alam ko po yon. Talaga ipipilit nila eh, no? Tama yung sabi ng lolo nung ano kahapon, di ba? Hirap ba pagdebate sa ganito? batas na Rome Statute, meron din pong regulations of the court. And in the regulations of the court, 31 number 3, nakalagay po doon kung paano mag-serve ng ICC warrant, which they did not follow. And the key phrase there is personal service. Kailangan po may personal service upon the accused, which they did not do. What did they do? They brandished it on social media and on media without serving us. Humingi po si Senator Cayetano, humingi po kami bilang legal counsel. Because Out for of your deference to the client, law. and I'm sorry Okay. we're We will running not out of serve the time, but warrant. I'd just like to point out, because he was running in the stairs and, even tripped. Pinapakita na nga, di ba hawak? Talaga tanga rin to. Hawak ni Trillanes. Eto, yung arrest warrant. Eto. Ngayon sinasabi na naman neto si Bondok neto. No, hindi raw pinapakita yung arrest warrant. Dahil ginagawa na nga ni Trillanes. Ano ba namang... Sabi nga ni Cesar doon, pinakikita na nga, kaya tumakbo yung kliyente mo. Nagkadapa-dapa pa nga. They were trying to serve the warrant on him. No, they were not. They were not in possession of the warrant. Then they admitted that. They were not in possession of the warrant. Hawak na nga din Trillanes, Ano to? Ay, nako. Tama ang sabi ng lolo nung kahapon yung vlog ko. Mahirap kausap ito. Tangina. In fact, Melvin Matibag said to Cayetano that we will give it to you, and then sabi niya, hindi, sa Tuesday na lang, and then next time na lang, and then next time na lang. They did not serve as a warrant. No? Pipilit niya, no? Magkulam na tayo. Dagdagan pa natin. Ito yung demonyo na nasa ICC, Hindi matay tanggapin sa langit. Prangka-prangka. Ang problema, pagpunta mo doon sa gate ng langit, nandoon si San Pedro. Utang ina. Tangina. Pero tumatawa yung mga gunggong. Narinig niyo yung tawanan ng mga ulol. Maski na yung dinadaldal nito, anak ng puta. Anong klaseng mahika meron to? No? Tuloy mo, baliw. Yan lang ang santo na pumuntang langit, nagdala ng manok sa bungiro. No? Sabi ng mga baliw ang putang ina, Sa bungero ang Buang. Sa bungero ang buwan. Kaya, dalhin ko na lang kayo doon sa imperno. Tawa na At tawa. huwag kayong matakot. Hintayin ko kayo doon. Doon na tayo lahat. Kayo, ito. Sobra kalate nito. Na Jesus ang ginagawa ninyo ngayon. Alam ko. Pati yung mga lalaki dyan, kala mo yung asawa mo, puta paglakad na niya, Sigawan yung mga baliw, no? dalawa ang... So pagdating natin sa... Tapusin ko na lang istorya. Huwag kayong matakot kay Satanas. Kasi pagdating ninyo, pakitaan ko kayo ng exhibition.
Puputahan ko yan si Satanas sa trono niya at sampalin ko yung putang ina ka. Tawanan yung mga baling. Dami yung tanga talaga. Puta na yun. Presidente yata. Hindi na siya presidente itong daldal nito. Hindi na siya presidente. Oh, tapos na yung pagka-presidente niya. Oh. Umalis ka na dyan, kaya kung hindi putulin ko yung buntot mo, lalo yung buntot. At sabihin, Satanas, tumabi ka na. Dumating na ang presidente ng Pilipinas na papalit sa iyo. Yun lang ang pangako ko. Wala na ako ibang mapangako. Wala na ako sa Kristo. Oh. Baka mag-aagawan sila ni Sara Duterte. Kasi sabi nga ni Sara Duterte, di ba? Siya raw ang magiging presidente ng impyerno. Puta na, maglalaban pa yata itong mag-ama na ito bilang kung sino magiging presidente ng impyerno. Magkulam na tayo, puteres. Rolando Gutay, shout out. Sana nagustuhan niyo yung mga topic natin ngayon, no, mga friend. Subukan mong hipan ng malakas ang puwit ng manok. Ganyan ang bunganga ni Cayetano. Tama ka. Rolando Gutay. Librado Rubico. Blessed morning, Karox, and to all warriors. Nakakahiya ng Pilipinas sa mga nangyayari sa Senado. Si Bleng Blong naman, ay naku po, tama ang sinabi ng demonyong tutae na weak leader. Aba magaling ka lang sa Ingles, anak ng pating. Hawak mo ang maso. Upakan mo. Upakan mo ng upakan ang mga tarantadong yan para matapos na ang buto-buto. At ewan ko nga ba. Michelle Edwin Mike, shout out my friend. David Alvin Mendoza. Good evening po, Karox. Tama po yung lolo nung nagsasabi na wala kang panalo sa taong tangao. Yan, si Jimmy Bondok, wala kang panalo dyan. O tayo na. Ay, natatawa si Cez Aurelia Drilon. Para mong kausap si Turon din pala dyan. Kahit anong paliwanag mo sa taong tanga ay walang kwenta. Kalabas-labasan ng argumento nyo ay pati ikaw, isa ka na rin tanga. Tatawa ako minsan bakit ini-interview itong mga to di ba? David Ali Mendoza. Si Turon, ini-interview rin, no? Ewan ko bakit, no? Wala naman sila mapapala dyan sa mga yan, sa totoo lang. Dahil siyempre, puro palusot ang gagawin yan, di ba? Hindi nahihiya mga putang na no? Sa totoo lang. David ulit, Karox, dapat ay makulong na yung mga senador na sangkot sa flood scam. Unahin na yung sina Jinggoy, Villanueva at Quezon para naman matuwa ang taong bayan. Di ba? Dapat ganoon. Ombudsman. David Ali Mendoza ulit. Karox, sabi ni Idol Bad, ayaw daw ng bubuit ni Montulfo. Ayon daw sa bubuit ni Montulfo, ginamit ang Chavez season sa pagtaka ni Bato, Estebate. Kaya lang, talagang planado lahat ng pangyayari sa Senado. Totoo. Mary Lebron, shout out. Good evening sa Rox. No skipping ads. Planado lahat yung ginawa ng DDS senators para palutangin si Bato para magboto. To oust Soto. At ilagay si Cayetano. Kasunod yun, para no more impeachment kay Inday. Sana nga, tignan natin kung mangyagawin itong mga putanan, itong mga senador na to. Kung paano nila ilulusot. Si Sayad, no? Good evening, Sir Rox. Good evening, Karox. God bless your family. God bless Kalatni. Garapal yan, butangin na. Talagang dapat magbantay ang taong bayan. Hindi ko na mabasa to. Inchik ba to? Sabi niya, good evening, Karox. Good evening, Karox. Hindi na ako naaasa na sinabi ni Rimulya kasi nga, dami ng sinabing ipapakulong. Isa man walang makita. Duterte din silang magkapatid. Matay tayo. Para nga, Rodelio Alpilor, shout out. Hello, Sir Rox. Sadyang nakakabobo na ang mga nangyayari sa ating gobyerno. Nakakagalit sa sobra-sobra na nangyayari sa ating gobyerno. At di ko maintindihan ang stand ni BBM
Bakit gaano kapalpak si John Vic? Bakit di niya mapalitan? Anong dahilan? Ewan, Sir Rox. Abang pa tayo. Ingat po and God bless po. God bless Rodelia. Si Sara Duterte nga, kung di pa nag-resign, baka hanggang ngayon siya pa ang may hawak ng DepEd. Tanginang yan. Kaya sabi ni Sara ngayon, ginagawa ni Sara, kaya ako, umalis na ako sa kabinete kasi hindi ko na kayang putang ina. Talagang gaga, putang ina. Kaya raw siya umalis dahil hindi na raw niya toxic na. Sabi niya, putang gaga talaga. Ay! Shelly J. Zero. Tingnan natin kung makaligtas pa yung si Jingay na yan. Boy Dila at Boy Kilay. Mga kurap. Wala kayong lugar sa Pilipinas. Galit na si Shirley. Shirley ulit, mahirap makipagtalo sa mga zombie, Karox. Kasi may virus ang utak niyan. Na-depress ka na lang. Madidepress ka lang sa mga yan. Totoo. Jab Alvaro, shout out. Dapat kasuhan si matandang Amy Mangga sa pagkakalat ng fake news sa pag-aresto kay Duwag na Bato. Kausap daw niya. Reynaldo Gonzalez, shout out Mana sa amo ang mga putik na senador, utak bangaw. Dapo sa sapo ng mga masangsang. Sintabi. Reynaldo Gonzalez. Isa lang masasabi ko kay Caldero, kaungas-ungasan ng mga ungas na ungas. Friends, Shermin Sapeda, shout out. Annalisa Pilanar, Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Sabi ni Prince Shervin, Sir Rox, impong basyang Team Dedeli po, bumabati po ng ngiti at mapagpalang buhay sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Sa topic ko po today, Sir Rox, wala na po tayong maraming paligoy-ligoy pa. Basta ang lahat po na nangyayari na barilan, takbuhan, dramahan. At sa bandang huli, biyabit ang pinaka-punot dulo ng kaguluhan. Ito sa bansa po natin, Sir Rox, ang kalbong 5-star general ba siya? 4 lang, hindi raw pwede. Putang, gaano katibay ito si putang itong bato na to. 1-star general lang yata itong gago na to Hindi naman 4-star ni Duterte. Inang yan. Tapos ayaw mo samahan si Digong doon sa dahig. Gaga ka talagang kalbo ko Paano po nangyari na ang isang lampasot at nuknukan po ng kaduwagan naging isang 5-star. 4-star lang, friend. Hoy, mga pulpol na bugok. Pwede bang paliwanag nyo nga sa amin kung papaanong ang isang sundalong kanin nailuklok sa pinakamataas na pwesto at dahil sa tapal ng kwarta sa masibang kumulik. Nasa top notcher pa. Nasa top notcher pa sa mga nananalong senador. Tas ganyan lang po ang makapala natin. Hoy, bukbok na ulo. Pinakaduwag na nilalang sa kasaysayan. Isa ang salot at sobrang lupit na sumpa para sa bayan ng Pilipino. Yung kapal ng layo mo sa yung kapal ng kalyo mo sa talampakan mo, lumipat na sa kapal ng pagmumukha mo. Hindi ka ba nahihiya sa buong angkan nyo? Na pesting yawa ka, tampulang ka na ng batikos dahil ikaw ay tumakas sa batas na dapat pagbayaran mong hayop ka. Wala pong pinakamatinding solusyon dyan, Sir Rox, kundi iparada po lahat ng aming blackjack ng Cavite. Ang lahat po ng nagmanipula at naging sangkot sa walang katorya-toryang palabas ng damonyong Kawatano at iba pang mga senador. Kapag ang lahat pong yan napanagot ng aming blackjack, malabo yan. Umaasa ka ba, friend? Na kung tutuusin, yung napakahusay na DILG kasama sino nga ba yun, Sir Rox? Si Nangamatis, Nartates. Nangamatis.
Yung chief ng PNP, naku, Damontres ka, sobra kang nakakahiya, akalain mo, isang panot na ungas, na nadenggoy kayo. Ah, mabuti nga yan sa inyo, dapat pagbuhul-buhulin kayo niyang, ano to, Bix, na walang silbi, nagkakalat lang, walang alam kundi pa angas na papreskon, O ano ngayon, ha? Anong dapat itawag sa inyo? Dalawang iklog, parehong bugok. Nakakahiya kayo. Hoy, mga ungas, mga leche, mga bisit. Tayo dyan, Tia Delik Ha? 3J Show po. Pastor Dilagon, shout out. Hello, Sir Rox. Naaalala ko yung sinabi ni Ka Enzo nung katatapos lang ng eleksyon for senator. Nanalo si Bato sa kabila ng mga negative na mga ginawa niya. Yun nga sabi ni Ka Enzo, di bale, kahit nanalo uling senador si Bato, di naman siya magtatagal at mahuhuli siya ng ICC. Pati si Bongo. Ngayon wanted na si Bato, isa na siyang fugitive sa ating bansa at kahit sa international wanted din siya. Diba? Sumagot si David, David Ali Mendoza, Di na din makakapag-attend ng mga Senate hearing si Bate. Bato pala kasi nga fugitive na siya at kung talagang gustong huliin si Bato kapag dumalo siya sa Senado ay persahan na nilang dadakpin to. Hindi na yan dadalo, David. Ano yung palagay mo dyan? Maski ganyan ang ulo niyan, may laman din maski konti. Ayaw niya nga malololes yung apo niya love niya yung apo niya, di ba? 3J Show pala ito. Ngayon pala si Bongo na ang susunod. Naku, alam na natin na ICC ayaw sa makonfirm pero kapag ganyan may mga bali-balita ay halos check na yan. Aba, paano na yan? Magtatago rin si Bato. Magtatago sasama na kay Bantag. Tibay ni Bantag, no? So kaya nagtatago si Bantag. Alam mo, punta ka lang sa Kingdom, hindi ka na sarap ng buhay mo na dun sa Kingdom. Hindi ka na madadakip dun. May mga pastoral pa doon, diba? Kompleto doon, may Jollibee doon sa lobby. Marili Pabian, shout out, Good noon po tayo sa mga ka-warriors. Obvious naman nga, kung na masyadong umabuso ang mga senador sa pag-handle kay Bato. Napakadali na sanang maaresto kasi nasa Senado na, pero anong ginawa nila? Sinira niya nga ang imahe ng Senado, hinayaan pa nilang makaalis sa poder nila si Bato. Nalagay na sa kahiyan ng ating bansa. Tila nga po hindi usapang lalaki nangyari kasi kung makikita natin si Cayetano, mas madaldal pa sa babae kaya itong naging resulta. Ang pangit nga po dyan kay Amy, dinaig pa yung nasa kalye na putak na walang basihan. Hindi sila nag-verify man lang. Walang mga common sense. Nagsama-sama sa grupo. Ang nagsama-sama sa grupo. God bless as always. God bless Marilo Castro. 3J Show ulit to. Hello, Sir Rox. Oy! Hello, Sir Rox. Okay din naman di man napalitan si Caldero sa Senado. Okay lang kasi madidiskaril din yan. In just a matter of time. Hindi naman importante. Basta importante sa kanila, buo yung grupo nila na mag-a-acquit kay Sayad. Ngayon magkukumbina sila sa Senado para impeachment ni Sara. Meron akong naaamoy si Rox. Ganito yon. Hindi natatagal si Caldero at ura-urada ng kumbin sila para bang totoong ambaya si Caldero na talagang gusto niyang pamunuan ang Senado ng tama, pero ang amoy ko dyan, pares tayo ng amoy. Sinadya niyang kumbin na sila at talagang gusto niyang matanggal na si Sara as VP para siya ang magiging VP. At kung si Caldero ay eyeing also the presidency, malabo yan, friend. Hindi yan ang amoy ko dyan. Magpapogi na siya ng gusto ng Senado. Mabait na siya sa mga minority, bidang-bida siya. Para nga naman sa 2028 wala na siyang kalaban na Sara. Ang kaso isa-isa nang naglalaglag ang mga DDS senators. Ayan, wala na si Bato, si Robby naman malamang sa alamang makakasuhan. Si Jinggoy, ayun, malamang makakulong. So, di pa rin safe ang Caldero. Alalahanin natin na kapag si Caldero nakapwesto sa Senado,
Days na yan aalis dyan. Tulad ng ginawa niya sa Congress noon. May history na ang kaldero na yan at ang maganda nito, kabisado na siya ng mga kapwa senador. Let's see how far can Caldero go in the Senate, not because hindi siya natanggal, safe na ang puwit niya. We'll see, di ba? Mission accomplished mga friend. Shout out Dolor Gracia, Penay Bingson, Eman Escalona. Hanggang bukas po muli mga friend. God bless. Good night. Wala ho yan. Sana dadaan ho sa butas ng karayom yan dahil nga dyan sa mga bugok na senador na nandiyan dyan. Utangin na mga yan.